Nabulag ang nobya ko para iligtas ako. Dahil dito, kahit may pambihirang abilidad siya. Sa dulo, napilitan lang siyang gisingin ang basic na sonar power. Wala na siyang silbi. Pinalayas ko siya sa team kapalit ng isang supot ng tinapay. Hindi ko inakala na sa paglaon, nag-fuse siya ng ancient sonar core sa mga guho. Evolusyon niya bilang reyna ng musika na kayang kontrolin lahat ng tunog. Nang bumalik siya para maghiganti, nadiskubre niyang matagal na akong patay. Noong unang attack ng halimaw, nawasak ang kalooban niya. Sa huli, sinira niya ang sarili niya sa ultimate battle. Iyan ang alaala na natanggap ko pagkarating ko dito. Tinitingnan ko ang nobya ko nakakaharang lang sa atake para sa king. At kasabay noon, nabulag siya. Suksayaryu, Sayaryu. Huwag kang matakot, ako na ang mga mata mo simula ngayon. Mahinang sumagot si Suksyaoro na nakabalot ang mata. Sana tuparin mo ang pangako mo. Pero biglang may narinig akong malinaw na boses sa isip. Nagkukunwari na naman siya. Kapag nakuha na ang qualification sa awakening, itatapon mo rin ako na parang basura. Sa bagong buhay kong ito, ipaparanas ko sa iyo ang mga ginawa mo. Tinitingnan ko ang mahina at pagod na si Suksyaoro. Napabigla ako sa isip. Ano nang nangyayari? Naririnig ko ang iniisip niya. Congratulations, nakabin ka na sa Goddess Redemption System. Ang boses ng mga babaeng malakas na sinaktan ng orihinal na ikaw ay maririnig mo lahat. Autobind na si Suksyaoro, ang reincarnator. Habang gulat na gulat ako, tinulak ako ni Suksyaoro. Oras mo nang mag-awaken ng power. Nagising ako sa ulira, lumakad papuntang awakening platform. Sumik ang makulay na ilaw sa langit. Nagtagumpay, yeta level na special power. Pagkakaisa ng lahat, pwede kong makipag-connect ng isipan sa kahit anong nilalang. Nag-ingay ang lahat sa ibaba, hindi pa ako nakakatuwa. Narinig ko ulit si Suksyaoro. Tama, ito pa rin ang abilidad mo. Ginamit mo ito noon para kontrolin ang maraming mutant beasts. Pero di mo ako binigyan maski isa para protektahan ako. Pero ngayon, hindi na ako magpapaloko. Kapag nahanap ko ang sonar core, uunahin kitang pahirapan. Sumasakit ang ulo ko. Umpisa na ng bulungan sa ibaba. Ang lakas ng power niya, pero nag-aalaga ng bulag. Sumama ka na lang kaya sa team ko. Plant controller ako, level 1. Palihim na tumawa si Suksyaoro. Andyan na, ibibigay na niya ang tinapay. Ipinangako ko sa sarili, dadalhin ko ang hiya ngayon. Kapag reyna na ako ng musika, luluhod kayo at magmamakaawa. Huminga ako ng malalim. Ngayon, may i-anunsyo ako dito. Nang marinig ito ni Suksyaoro, nanginig ng kaunti ang katawan niya. Ito na ba talaga? Patay na nga ako dati. Bakit masakit pa rin sa puso? Mahal ko pa rin ba siya? Hindi pwede, pinagpalit niya ako para sa bagong teammate. Pinakain pa niya ako sa halimaw noon. Hindi siya karapat dapat iyakan. Malakas kong sinabi, kahit wala nang mata si Xiaoru. Importante pa rin siya sa buhay ko. Nangangako ako dito. Sinong mananakit kay Xiaoru? Kalaban ko sila. Papatunayan ko na may kapalit ang lahat. Matapos kong sabihin iyon, napahinto si Xiaoru. Mali ito, iba sa alaala ko. Ibinaboy niya ako sa harap ng lahat noon. Tapos binigyan ng supot ng tinapay. Mali yata ang timeline ng buhay ko. O baka hindi talaga siya ang dating siya. Habang gulong-gulo si Xiaoru, marahan ko siyang niyakap. Xiaoru, magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, poprotektahan kita. Hindi mo ba talaga ako iiwan? Kung mas gusto mo ng malakas na teammate, maiintindihan ko. Ganito man ang sabi niya. Pero abala ang utak niya. Ano bang nangyayari talaga? Nag-reincarnate din ba siya? O may mas malaki siyang plano? Biglang, isang malamig at mayabang na babae ang lumapit. Interesting ang power mo. Gusto mo bang sumama sa team ko? Siya ang dating tinuring kong pain noon. Ang talinong beast tamer na itinakwil ko. Lin Suijen. Pasimpleng mayabang siya, pero punong-puno ng galit sa isip. Ayan ka rin pala. Ngayon ipapatikim ko sa iyo. Ang sakit ng pagtataksil ng pinagkakatiwalaan. Narinig ko ang nasa isip ni Lin Suijen. Tumayo ang balahibo ko. Isa na namang reincarnator. At mas grabe ang galit kaysa kay Suksyaoro. Nagdesisyon ka na ba? Bagay na bagay ang predictive skill ko sa power mo. Plano ni Lin Suijen. Ginamit mo ako at ang mga hayop ko para itayo ang base. Tapos ako naman ang niligpit mo. Babayaran mo lahat ngayon. Tinitingnan ko silang parehong kalmado sa labas. Pero gusto na nila akong patayin. Wala akong magawa kundi pumayag. Sige, kailangan namin ng teammate na gaya mo. Lalong hindi natuwa si Suksyaoro. Alam niyang noong sumali si Lin Suijen noon. Doon ko na siya tinalikuran. Nangako siya sa sarili. Kailangan siyang mauna sa paghahanap ng sonar core. Para makaganti siya sa wakas. Pagkatapos kong ayusin silang dalawa, ginamit ko agad ang power kong pagkakaisa ng lahat. Na-trace ko ang isang legendary na item sa lumang concert hall sa South City bukas. Pampalakas iyon ng senses. Pero nakita ko ring, pupunta mag-isa si Suksyaoro ngayong gabi para sa sonar core. At mapapahamak siya. Sumunod akong tahimik kay Suksyaoro ng gabing iyon. Nakita ko siyang sinusundan lang niya ang memorya niya. Mabilis niyang nakita ang lihim na lugar. Dito na, kailangan ko lang ang sonar core para makuha ulit lahat ng power ko. Ipaghihiganti ko ang sarili ko sa kanya. Naririnig ko ang kanyang iniisip. Mapait lang akong napangiti. Sa dilim, nilinis ko na ang mga halimaw sa ruta niya. Bahagi ito ng pagbabayad ko sa kasalanan ng orihinal. Nakuha agad ni Suksyaoro ang sonar core. Puno siya ng tanong, bakit ang dali-dali ngayon? Iba na ba talaga siya? Hindi, baka bitag lang ito. Lahat ng lalaki manloloko. Kinabukasan, dinala ko sila sa concert hall. Dahil sa power ko, nakaiwas kami sa mga panganib. Nakuha ang legendary item. Ibinigay ko diretso kay Suksyaoro ang item. Makakatulong ito para makabalik ang senses mo. Nang tinanggap ni Suksyaoro ang item, nanginginig ang kamay niya. Ibang-iba ito kumpara sa dati niyang pagkamakamkam. Talagang nag-iba na siya. Nakita lahat ni Lin Suijen. Naging alisto siya. Dapat bilisan ko ang plano. Hindi dapat siya magpatuloy magpa-impress. Nang magpahinga kami sa gabi, lumapit ng palihim si Lin Suijen kay Suksyaoro. Tayo na ang magtulungan. Alam kong reincarnator ka rin. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang lalaking iyon. Nagulat ako. Tumanggi si Suksyaoro. Tingnan ko muna siya ngayon. Ibang-iba na ang buhay na ito. Habang naririnig ko silang mag-usap, napangiti ako. Mukhang nadadala nga talaga ang mga tao ng tapat na puso. Pero biglang, nag-warning ang pagkakaisa ng lahat. Sa loob ng isang oras, aatake ang Beast King sa atin. May magtataksil sa grupo natin. Tinitingnan ko silang dalawang babae na may kanya-kanyang iniisip. Mukhang lalong nagiging delikado ang survival journey na to. Saktong maglilipat kami ng pwesto. Biglang tinunog ni Lin Suijen ang pre-sale whistle. Dumagsa ang mga mutant beasts mula sa lahat ng direksyon. Nakatayo siya sa gitna, umiti ng masama, hindi mo inakala, no? Matagal ko nang nasanay ang mga hayop dito. Ngayon, ito na ang wakas mo. Agad pina-activate ni Suksyaoro ang sonar core. Isang wave shield ang bumalot sa amin. Umalis ka na, ako nang bahala dito. Nagulat akong tumingin kay Suksyaoro. Hindi ko inasahan
dahan-dahan, ipagtatanggol niya ako. Pero masyadong marami ang mga hayop, nagka-crack agad yung shield. Biglang may nangyaring kakaiba. Nararamdaman ko ang kakaibang pagyanig mula sa ilalim ng lupa. Gamit ang resonance ng lahat ng bagay, nadiskubre kong may natutulog na sinaunang higanting hayop sa ilalim. Todo focus ako para makipag-ugnayan sa kanya. Sakto, malapit ng basagin ng mga hayop ang shield. Nagbitak ang lupa bigla. Lumabas ang isang dambuhalang hayop, parang bundok. Tumingin siya sa akin saglit, tapos sumigaw ng malakas sa mga hayop. Bagsak lahat ng mutant beast sa lupa, parang naparalisa. Nanlumo si Ling Suijan. Impossible. Paano mo nakokontrol ang Ancient Beast? Nagulat din si Suxiaoro, nakatingin sa akin. Lampas na talaga, sa dati kong alam na abilidad ang power na to. Tinignan ko si Ling Suijan na takot at si Suxiaoro nagulat. Handa na akong magsalita. Biglang may pamilyar na boses mula sa malayo. Mukhang sakto ang dating ko. Napalingon ang lahat. May babaeng nakaputi, dahan-dahang lumalapit. Nakatingin siya sa akin. Komplikado ang ekspresyon ng mga mata niya. Matagal na kitang hinihintay. Panahon na para tapusin ito. Tumahimik ang lahat sa sinabi ng babaeng nakaputi. Yung mga hayop ni Ling Suijan, natatakot sa presensya ng Ancient Beast. Hawak-hawak ni Suxiaoro ang sonar core. Nagprotekta siya sa harapan ko, gamit ang resonance ng lahat ng bagay. Nararamdaman ko ang babaeng nakaputi. Taglay niya ay malakas na life energy. Mas malakas siya sa lahat ng nandito. Si Suxiaoro, ramdam ang takot. Siya si Bai Suxin, ang scientist ng buhay. Siya lang, ang di natalo kahit binanata ng Queen ng Yinlo at Beast Queen. Siya lang ang nakaligtas. Anong ginagawa niya dito? Maging si Ling Suijan ay gulat din. Hindi ba lagi si Bai Suxin nasa Northern Sanctuary? Bakit siya napunta sa lugar na to? Dahil din ba siya sa lalaking yan? Lumapit ng dahan-dahan si Bai Suxin. Tumingin siya sa akin. Iba ang aura mo ngayon. Ibang-iba ka kaysa dati. Habang nagtatanong ako sa isipan ko, narinig ko ang iniisip niya. Libo-libong taon na. Sa wakas, natagpuan ko na ang tao para sa life seed. Pero bakit ikaw pa, isang trader? Kinilabutan ako. Bakit naman kilala niya rin ang dating may-ari ng katawan kong to? Mukhang malalim ang koneksyon nila. Tumingin si Bai Suxin kay Suxiaoro. Tagapamana ng tunog. Magkita na naman tayo. Napahinto si Suxiaoro. Kilala mo ko. Napangiti si Bai Suxin. Nakikita ko ang anino mo sa ilog ng tadhana. Sayang, mali ang daan na pinili mo noong una. Hindi na napigil ni Ling Suijan. Bai Sentes, tuso at mapanlin lang yung taong yan. Mahilig magsinungaling sa mga babae. Tayo na magtulungan para alisin siya. Umiling si Bai Suxin. Hindi mo na kailangang makialam. Kumilos lang siya ng kamay. Pumailan lang ang berdeng liwanag. Nagpapanik si Ling Suijan. Anong balak mo? Kalma lang si Bai Suxin. Regalo lang ito. Punta ka na sa matinding hilaga at hanapin ang tadhana mo. Doon mo mahahanap ang pinakaangkop na Ancient Beast Soul. May sasabihin pa sana si Ling Suijan. Pero nabalot siya ng berdeng ilaw. Biglang nawala siya. Nininenervyos si Suxiaoro habang nakatitig sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano talaga ang pakay niya? Bakit parang wala akong nararamdamang galit sa kanya? Lumapit si Bai Suxin sa harap ko. Hinawakan niya ang noo ko. Tingnan natin. Bakit iba ka ngayon? Curious ako. Pero di ako makagalaw. Hindi kumikilos ang katawan ko. Ganito ba kalakas ang saintes ng buhay? Dahan-dahang tinapik ni Bai Suxin ang gitna ng noo ko. Mainit na enerhiya ang dumaloy sa katawan ko. Nagbago ng mukha si Bai Suxin bigla. Hindi ikaw ang inaasahan ko. Sino ka? Nagulat ako. Ang bilis naman sumablay. Napahinto rin si Suxiaoro. Anong ibig sabihin nun? Binalik ni Bai Suxin ang kamay niya. Komplikado ang mga mata niya. Kaya pala, nagka-time space glitch pala. Nagpalit ng kaluluwa. Kaya pala ngayong buhay na to, nag-iba lahat ng tadhana natin. Tumingin siya sa akin, di ikaw ang dati. Wala naman tayong atraso sa isa't isa. Pero dahil ginamit mo ang katawan na to, dapat mong panagutan ang kapalit niyan. Napangiti akong mapait. Anong kapalit po ba yun? Tumitig si Bai Suxin sa malayo. Makaraan ang 3 buwan. Sasakupin ng mga demonyong dayuhan ang mundong to. Ang tanging paraan lang para pigilan sila ay pagsamahin ang 5 Supreme Inheritors. Ang katawan mong ito ay dapat tagapagmana ng madilim na kapangyarihan. Napabulala si Suxiaoro. Demonyong dayuhan? Ano yun? Paliwanag ni Bai Suxin. Sila ang mga nilalang na sumira ng napakaraming mundo. Noong nakaraan, nag-away-away ang 5 Inheritors. Kaya nagunaw ang mundo. Gusto kong magkaisa kayong lahat ngayon. Napakunot noo ako. Sarili ko nga hindi ko kaya protektahan. Lahat gusto akong patayin. Umiti lang si Bai Suxin. Ito ang handog ko sa'yo. Lumabas ang berdeng buto sa palad niya. Yan ang life seed. Para kontrolin mo ng buo ang katawan mo at matanggap ang biyaya ng life inheritance. Nag-alinlangan ako saglit. Tinanggap ko ang buto. Sumanib ito sa palad ko. Dumaloy ang lakas ng buhay sa katawan ko. Pakiramdam ko, nabago ang buong katawan ko. Maski resonance power ko, lumakas. Ngayon, hanapin ang ibang tagapagmana. Ang Angel of Light ay nasa Western Holy City. Ang Dark Emperor ay nasa Northern Snowfield. Tumingin siya kay Suxiaoro, Queen of Melody. Nakuha mo na ang sonar core. Susunod, hanapin mo ang Kenyan Zither sa silangang dagat. Nagulat si Suxiaoro. Paano mo nalaman? Mahinang tumawa si Bai Suxin. Nakikita ko ang landasin ng tadhana. Magulo man ngayon, pero di magbabago ang direksyon. Pagkatapos, nagiging transparent ang katawan niya. Tandaan, 3 buwan lang ang meron kayo. Pag hindi na buo ang 5, ulit lang ang trahedya sa mundong to. Nang nawala na si Bai Suxin, naguguluhan si Suxiaoro, nakatitig sa akin. Ano na gagawin natin? Ramdam ko ang pag-iba sa katawan ko. Napangiti akong mapait. Anong magagawa natin? Ligtasin na lang natin ang mundo. Tiningnan ako ni Suxiaoro ng masama. Tayo pa lang, ha? Tumango ako. At least, hindi mo na ako papatayin ngayon. Tama, si Suxiaoro ay tumikim. Hindi sigurado yan. Kung gagaya ka sa dating buhay mo, hindi rin ako magdadalawang isip. Pero narinig ko ang kanyang iniisip. Kung hindi ikaw ang trader noon, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Lumuwag ang loob ko. At least, nalutas na ang isang problema. Sunod, punta muna tayo sa silangan dagat. Tulungan kitang hanapin ang Tianyin Qin. Nagulat si Suxiaoro. Handa kang tulungan akong maghanap ng sandata. Umiti ako, syempre. Kung mas malakas ang kasama, mas malakas din ang grupo. Naisip ni Suxiaoro. Ang galing niya magsalita. Umalis kami papuntang silangan dagat. Habang naglalakbay, inaaral ko ang lakas ng buhay. Napansin ko, kaya nitong magpagaling
magaling. Kaya rin itong makipag-ugnayan sa mga halaman, pati kontrolin ang paglago ng halaman. Ang abilidad na ito, lalo na sa kagubatan, sobrang useful. Madali naming nakukuha ang sariwang prutas. Pwede ring magbigay babala ang mga halaman. Pinahusay pa ni Suxiaoro ang kanyang abilidad sa tunog. Kaya na niyang mag-scan ng buong paligid sa kilometro. Iwas kami sa maraming panganib. Agad kaming nakarating sa gilid ng silangan dagat. Nakatingin sa malawak na dagat. Kumunot ang noo ni Suxiaoro. Paano hahanapin sa ganitong lawak? Tianyin-kin. Ginamit ko ang resonance para madama ang buhay sa ilalim ng dagat. May natuklasan akong kakaibang screen sa malalim. Mukhang doon nga. Nag-arkila kami ng maliit na bangka papunta sa target area. Biglang nagkaroon ng malaking alon sa dagat. Lumabas ang napakalaking monster sa tubig. Agad gumamit ng tunog si Suxiaoro para umatake. Napahagis ang monster, mas lumaki ang alon. Malapit nang tumaob ang bangka. Nagmadali akong kontrolin ang seaweed. Gumawa ng proteksyon. Na-stabilize ang bangka. Gamit ang enerhiya ng buhay, pinakalma ko ang monster. Unti-unti itong kumalma. Naglabas ito ng malalim na tunog. Ginamit ko ang resonance para maintindihan siya. Hinahanap niyo ba ang Tianyin-kin? Tumawa ko. Kailangan namin ito para iligtas ang mundo. Tahimik ang monster, sumama kayo. Lumubog siya sa tubig. Sinundan namin siya sa isang kuweba sa ilalim ng dagat. Nakita namin ang Tianyin-kin na may malambot na liwanag. Inabot ni Suxiaoro ang kin. Pero may barrier na nagtaboy sa kanya. Ipinaliwanag ng monster. Tianyin-kin ay pumipili ng totoong master. May pagsubok muna. Matatag na sabi ni Suxiaoro. Anumang pagsubok, handa akong tanggapin. Tumingin sa akin ang monster, sasama ka rin. Ang pagsubok ay nasa puso. Kailangan kong malaman ang tunay niyong hangarin. Dinala kami sa isang ilusyon. Doon, nakita namin ang ending ng nakaraang buhay. Pagkatapos maging reyna ng musika si Suxiaoro, kahit na pinatay niya ang dating may-ari, nanatili pa rin siyang hungkag sa loob. Sa huli, namatay siya sa labanan kontra iba pang malalakas. Dahil sa digmaan ng mga tagapagmana, nang salakayin ng mga dayuhang demonyo, walang nagawa ang mundo. Nawasak itong malupit, tapos na ang ilusyon. Lumuha ng husto si Suxiaoro. Nalaman niyang ang paghihiganti ay di magdadala ng kalayaan. Naglabas ng magandang himig ang Tianyin-kin. Tinanggap si Suxiaoro. Marahan niyang tinugtog ang instrument. Lumaganap ang isang alon ng tunog. Nanginig ang buong karagatan. Batiin ka ng sea beast. Sa wakas, naintindihan mo ang tunay na kahulugan ng musika. Hindi ito para pumatay. Ito'y para sa kaligtasan. Habang paalis mula sa ilalim ng dagat, nag-iba na talaga ang tingin sa akin ni Suxiaoro. Wala nang galit at pagdududa. Pinalitan ito ng tiwala at kakaibang damdamin. Pag-ahon namin sa Pampang, nagpasya kaming tumungo sa Western Holy City. Hanapin ang Angel of Light. Habang naglalakbay, patuloy na pinag-aaralan ni Suxiaoro ang kapangyarihan ni Tianyin. Kaya na niyang gamutin ang sugat gamit ang sound waves. Kayang pahupain ang bihirang halimao sa musika. Mas practical ito kaysa sa pag-atake lang. Biniro ko siya. Ngayon, isa ka ng all-around support. Tumikim si Suxiaoro. Gusto mo ba? Kaya kong pasayawin ka maghapon gamit tunog. Mabilis akong nagmakaawa. Maawa ka, hero. Tawanan kami. Napakaluwag ng pakiramdam namin. Pero di nagtagal, nagsimula ang problema. Sa gubat na dinaanan namin, bigla kaming inatake. Mga taong itim ang balabal ang umatake. Ginamit nila ang madilim na kapangyarihan. Malinaw silang tauhan ng madilim na emperador. Mabilis tumugtog si Suxiaoro ng Tianyin-kin. Ginawang shield ng sound waves laban sa atake. Pinausbong ko ang halaman gamit life energy. Ikinadena ang mga nakaitim na balabal. Umisin ng malamig ang pinuno nila. Tagapagmana ng buhay at ng musika. Tiyak na matutuwa ang mga sinaunang tao. Naging itim na usok siya at nawala. Tumakas na rin ang iba pa. Nagsimangot si Suxiaoro. Paano kaya nila nahanap tayo? Naisip kong malalim, baka tama si Baisuksin. Konektado sa isa't isa ang 5 tagapagmana. Nagpatuloy kami sa paglalakbay. Pagkaraan ng 3 araw, nakarating sa Western Holy City. Mahigpit ang bantay ng lungsod. Sa gitna ng city, sa Temple of Light, nakilala namin ang tagapagmana ng Angel of Light. Isang batang babaeng blonde. Ngumiti siya ng mainit nang makita kami. Naramdaman ko ang buhay at lungkot sa paligid. Maligayang pagdating sa Temple of Light, ipinaliwanag ko ang dahilan namin. Naging seryoso ang blonde na dalaga. Alam ko rin ang tungkol sa dayuhang demonyo. Tumingin siya papasok ng templo. May problema ang light inheritance ngayon. Kailangan namin ng tulong nyo. Sumama kami sa kanya sa templo. Nakita namin na ng hatingin ng light source. Ipinaliwanag ng blonde na bata. Sinisira ng dark power kamakailan. Nasira ang light source. Kung di ito maayos, pwedeng maputol ang light inheritance. Sinubukan ni Suxiaoro ayusin gamit Tianyin-kin. Pero kaunti lang ang epekto. Gamit ko ang life seed power. Panandalian lang ang natanim. Napabuntong hining ang blonde na bata. Maliban na lang kung may life spring. Naalala ko bigla ang sabi ni Baisuksin. Ang life seed ay pinagmumulan ng life spring. Baka kaya kong likhain ang life spring. Inipon ko buong konsentrasyon ko. Inilagak ko ang life seed power sa lupa. Sa aking pagsisikap, unti-unting lumitaw ang maliit na bukal. Hindi ito tulad ng tunay na life spring. Pero sapat para maayos ang light source. Nagsaya ang blonde na dalaga. Ayos. Gumagaling na ang light source. Biglang, nayanig ang buong templo. May malamig na tinig na narinig. Nahanap ko na kayo. Lumitaw ang Dark Emperor kasama ang marami niyang tauhan. Tumingin siya sa akin. Tagapagmana ng buhay. Nagtagpo rin tayo. Handa agad si Suxiaoro lumaban. Itinaas din ng blondie girl ang kanyang wand. Humingiti ang Dark Emperor. Kalma lang, di ako nandito para makipaglaban. Tumingin siya sa light source. Gusto ko lang siguruhin kung karapat dapat kayong kapanalig. Kunot noo ako, anong ibig mong sabihin? Tahimik na sinabi ng Dark Emperor. Magkakampi tayo laban sa dayuhang demonyo. Pansamantalang pwede kong isantabi ang alitan. Ngunit biglang nag-iba siya ng tono. Kailangan niyong patunayan na pwede ko kayong pagkatiwalaan. Paano namin patutunayan? Pinaangat ng Dark Emperor ang itim na kristal. Ito ay space beacon. Dadaling kayo sa base ng dayuhang demonyo. Wasakin niyo iyon at maniniwala ako sa inyo. Tumikim si Suxiaoro. Bakit maniniwala kami sa iyo? Nagkibit balikat ang Dark Emperor. Bahala ka. Parang di rin masama ang pagkawasak ng mundo sa kadiliman. Naging usok siya at nawala. Iniwan ang Black Crystal. Sinuri ng blonde na dalaga. Totoo, beacon na ito. Ramdam din ang lakas ng demonyong enerhiya. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Suxiaoro. Kinuha ko ang kristal. Pati na rin, harapin na natin agad. Mas maganda ang aktibong lumaban. Ginamit naming 3 ang beacon papuntang ibang
espasyo. Punong-puno ito ng mga demonyo. Agad kaming nilusob ng makita. Tumugtog si Suxiaoru ng Tianinkin. Winakasan ng tunog ang maraming demonyo. Nagpalabas ng purifying light ang blondie girl. Lumago rin ang mga halaman kong ginamit sa life energy. Nabuhol ang galaw ng mga demonyo. Ang ganda ng teamwork namin. Naglilinis agad kami ng daan. Sa pinakaloob ng espasyo, nakita namin ang malaking base ng demonyo. May portal sa gitna ng base, umiikot. Tuloy-tuloy ang labas ng mga demonyo doon. Kailangang sirain ang portal na yan, sabi ng blonde na batang babae. Sumugod kami sa portal, pero may malakas na demonyo agad na harang. Kayong mahihina, istorbo lang. Sobrang lakas ng kalaban. Tatlo na kami, lamang pa rin siya. Si Suxiaoru naghanda ng shield gamit tunog. Mahirap na depensa lang ang kaya. Kinain ng demonic power ang light ng blondie girl. Nagkalanta ang mga halaman ko. Hindi ito ubra. Naisip ko ang power ng life seed. Baka kayang linisin ang demonic aura. Ibinuhos ko ang lakas ko sa lupa. Nilikha ko ng sapilitan ang isang malinis na lugar. Sumiklab ang mga halaman sa malinis na lugar. Ikinadena ang demonyong commander. Naglabas ng pinakamalakas na liwanag ang blondie girl. Tinutugtog din ni Suxiaoru ang purification melody. Tatlong pagsalakay sabay-sabay. Lumuhod sa wakas ang commander. Sinira namin ang portal. Bumagsak ang espasyo. Agad naming ginamit ang beacon pabalik. Pagbalik sa templo, andoon na si Dark Emperor. Ayos, magaling ang ginawa nyo. Iniabot niya sa akin ang itim na badge. Gamitin ito kung gusto nyo akong kontakin. Tutulungan ko kayong magtulungan. Tapos ay nawala siyang muli. Nag-aalala ang blonde na babaeng tagapagmana. Kahit nawala ang base ng demonyo, malakas pa rin ang puwersa ng dayuhang demonyo. Kailangan nating hanapin agad ang lahat ng tagapagmana. Tumango ako at pumunta sa hilagang Niebeng Kapatagan. Hahanapin namin ang tunay na anyo ng madilim na emperador. Biglang nagsalita si Suxiaoru bago pumunta sa hilaga. Bumalik muna tayo sa bahay. May gusto akong suriin. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang tiyakin kung ligtas ang kanyang mga magulang sa buhay na ito. Nagpaalam kami sa gininto ang buhok na dalaga. Umalis kami pa uwi. Pagbalik namin sa bahay, maayos at ligtas ang mga magulang ni Suxiaoru. Masayang-masaya silang makita kaming bumalik. Habang hapunan, biglang nagsalita ang nanay ni Suxiaoru. Habang wala kayo, may isang babae na naghanap sa inyo. Nagtanong si Suxiaoru, anong itsura niya? Inilarawan ng kanyang ina ang babae. Siya pala ang nawawalang si Lin-Su. Nag-iwan daw siya ng sulat. Kinuha ni Suxiaoru ang sulat. Pagkabasa niya, biglang nagbago ang mukha niya. Nakasaad sa sulat na mag-ingat kay Baisuksin. Siya ang pinakamalaking traidor. Napahinto ako. Si Baisuksin. Impossible. Iniabot ni Suxiaoru sa akin ang sulat. Detalyado doon ang plano ni Baisuksin. Noong nakaraang buhay pala, si Baisuksin ang nagsimula ng alitan sa mga tagapagmana. Kaya nagkaroon ng digmaan sa loob. Ang tunay niyang layunin ay kunin ang lakas ng lahat ng tagapagmana. Para siya lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Naalala ko ang mga ginawa ni Baisuksin. Maraming bagay ang kahina-hinala. Pero bakit niya binigay sa akin? Ang binhi ng buhay. Naguguluhan si Suxiaoru. Kung totoo ang sulat, anong gagawin natin ngayon? Nagmumuni-muni ako sandali. Punta muna tayo sa hilaga. Hanapin ang madilim na emperador sa Niebeng Kapatagan. Tanungin natin siya. Siya ang pinakamatagal na buhay. Malamang mas marami siyang alam. Umalis kami kaagad ng gabi. Pumunta kami sa hilagang Niebeng Kapatagan. Sa pinakaloob ng Niebeng Kapatagan, natagpuan namin ang kastilyo ng madilim na emperador. Parang alam niya nang paririto kami. Nakaupo siya sa trono at naghihintay. Nakita mo na ang sulat ni Lin-Su. Tumango ako. Alam mo ba ang totoo? Ngumiti ng malamig ang madilim na emperador. Yung malanding Baisuksin, ilang libong taon nagkunwari. Ngayon, hindi na niya napigilan ang sarili. Sinabi niya sa amin na si Baisuksin ay prinsesa ng mga demonyo mula sa ibang mundo. Libo-libong taon na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa mundong ito. Layunin niyang sirain ang pagkakaisa ng mga tagapagmana para madali nilang masakop ang mundo. Pero bakit niya binigay ang binhi ng buhay sa akin? Naging seryoso ang mukha ng madilim na emperador. Dahil ang binhi ng buhay ay talagang binhi ng demonyo. Unti-unti nitong kinakain ang iyong kaluluwa. Sa huli, gagawin kang sunod-sunuran ng mga demonyo. Nagulat ako at agad kong sinuri ang loob ko. Totoo nga, may tagong demonyong enerhiya sa kailaliman ng binhi ng buhay. Nagmamadaling tanong ni Suxiaoru, may paraan bang alisin ang binhi ng demonyo? Umiling ang Dark Emperor. Kapag naitanim na ang binhi, hindi na ito matatanggal. Maliban kung mahanap mo ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At gamitin ang pinakadalisay na enerhiya ng buhay para umunlad. Pero sobrang delikado ang pinagmulan ng lahat sa puwang ng panahon at espasyo. Matatag kong sabi kahit delikado, pupunta pa rin ako. Ayokong maging sunod-sunuran ng mga demonyo. Ngumiti nang may paghanga ang Dark Emperor. Ayos, ganyan dapat ang tagapagmana. Binuksan niya ang portal. Dinala kami sa pintuan ng puwang ng panahon at espasyo. Tandaan, may sariling kamalayan ang pinagmulan ng lahat. Tanggap lang nito ang tunay na dalisay na kaluluwa. Pumasok kami sa puwang. Nakita namin ang napakaraming piraso ng panahon at espasyo. Ipinapakita nila ang mga eksena sa iba't ibang timeline. Sa isang piraso, nakita naming nakikipag-ugnayan si Baisuksin sa mga demonyo. Kumpirmadong naitanim na ang binhi ng demonyo. Sa isa pang piraso, nakita namin ang wakas ng mundo sa kamay ng mga demonyo. Kailangan natin siyang pigilan. Matatag na sabi ni Suxiaoru. Mas lumalim pa kami sa puwang. Sa wakas, nahanap namin ang pinagmulan ng lahat. Isang bilog na liwanag na kalmado ang aura. Naramdaman nito ang aming pagdating. Nagsalita ang bilog ng liwanag. Ang kaluluwang mabahira ng dumi, naglakas loob lumapit sa pinagmulan. Lumuhod akong namamanhi. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong magpakalinis. Para mailigtas ang mundong ito. Handa akong mag-alay ng lahat. Pinagmulan ng lahat. Sandaling natahimik. Ang kaluluwa mo'y tunay na dalisay. May konting bahid lang ng dumi. Maaari kitang linisin. Pero sobrang sakit ng proseso. Baka tuluyang maglaho ang kaluluwa mo. Di ako nag-alinlangan. Simulan mo na. Hinawakan ako ni Suxiaoru. Delikado ito. Umiti ako, magtiwala ka sa akin. Pinalibutan ako ng liwanag ng pinagmulan. May puwersang matindi ang lumalaban. Parang napupunit ang aking kaluluwa. Lampas pa sa inaasahan ang sakit. Nang di ko na halos kayanin, hawak ni Suxiaoru ang kamay ko. Pinapasok niya ang lakas ng musika sa akin. Magagandang nota ang lumaganap. Tumulong siyang patatag ang aking kaluluwa. Dahil kay Suxiaoru, nalagpasan ko ang proseso ng paglilinis. Ganap na nawala ang binhi ng demonyo. At lalo pang lumakas ang resonansya ng kapangyarihan ko. Ngayon, nakakaramdam na ako ng mas maraming emosyon. Salamat, buong puso kong sabi kay Suxiaoru. Namula siya. Sino bang nagsabing magpadalos-dalos ka? Sabi ng pinagmulan, nawala man ang binhi ng demonyo. Pero alam na ni Baisuksin na napalad
mapalpak ang plano. Sigurado akong kikilos siya agad. Kailangan nating tipunin lahat ng tagapagmana. Habang papalabas na kami, biglang umuga ang puwang ng panahon at espasyo. Narinig namin ang tinig ni Baisuksin. Di ko akalaing natagpuan ninyo ito. Pero huli na ang lahat. Sinimulan na ng mga demonyo ang pagsalakay. Wala nang makakapigil sa amin ngayon. Samantala, labas ng bitak, dagsa ang mga demonyo papasok sa mundo. Sa unahan ng hukbo ng mga demonyo, nakatayo ang tatlong pamilyar na tao. Si Lin Suijan, ang gold-haired na dalaga, at ang Dark Emperor. Nasa ilalim na sila ng demonyong enerhiya. Walang buhay ang kanilang mga mata. Lumulutang si Baisuksin sa himpapawid. Nakangisi siyang sumulyap sa amin. Ngayon, paano niyo haharapin ito? Tinitingnan ko si Baisuksin na may malamig na ngiti. Napuno ng galit ang puso ko. Ang dati nating kakampi, ngayon ay naging sunod-sunuran ng kaaway. Walang ekspresyon si Lin Suijan sa pagtitig sa akin. Naglalabas ng itim na enerhiya ang gold-haired na dalaga. Malamig na itinaas ni Dark Emperor ang kanyang karit. Mahigpit akong hinawakan ni Suxiaoru. Basang-basa ng pawis ang kanyang palad. Pero matatag pa rin ang tingin niya. Wala nang atrasan. Laban na lang. Ginamit ko ang bagong lakas ng lahat ng bagay. Nagpalabas ng malakas at purong liwanag. Nilinis ang demonyong enerhiya sa paligid. Sa harap ng liwanag na ito, parang natutunaw ang yelo sa araw. Nakita ni Baisuksin ang nangyari. Medyo sumimangot siya. Di ko akalaing nalinis mo talaga. Ang binhi ng demonyo. Pero di nito babaguhin ang wakas mo. Marahang iniunat niya ang maputing kamay. Ang hukbo ng demonyo sa likuran niya ay umalulong. Nagdagsaan silang parang alon papunta sa amin. Si Lin Suijan ang unang umatake. Tinawag niya ang isang sinaunang dragon. Dumamba ito na parang sisira ng mundo. Agad kong ginamit ang enerhiya ng buhay. Lumabas ang isang napakalaking baging sa harap ko. Nagbanggaan ang baging at ang dragon. Lumakas ang napakabinging ingay. Tumugtog agad si Suxiaoru ng Tianyin Lyre. Mga talim na sound wave ang lumipad. Tumpak nilang pinupulbos ang mga lumalapit na demonyo. Huwag saktan si Lin Suijan. Sumigaw ako kay Suxiaoru. Nabihag lang ng demonyong enerhiya ang isip nila. Kailangan natin silang gisingin. Tumango si Suxiaoru. Ibinago niya ang tugtog. Naging mahina at nakakaaliw ang tono. May lakas itong nagpapakalma ng kaluluwa. Narinig ito ng gold-haired na dalaga. Panandali ang nanigas ang katawan niya. Medyo humina ang itim sa mata niya. May epekto, natuwa ako. Agad ko itong tinutukan ng lakas ng isip. Sinubukan kong mag-connect gamit ang resonansya. Nang ang isip ko, halos umabot na sa nakasarang damdamin ng gold-haired na dalaga. May sumalubong na ubod ng lamig na enerhiya. Duguan akong biglang umubo. Kumalakhak si Baisuksin sa ere. Wala kayong magagawa. Nakalok na ang kaluluwa nila sa akin. Maliban kung mapatay niyo ako, habang buhay silang alipin ko. Hindi ko ininda ang sakit. Pinilit ko pa rin gamitin ang resonansya. Ngayon, hindi ako gumamit ng puwersa. Ginamit ko ang pinakamalumanay na lakas. Dahan-dahan kong sinapawan ang itim na harang. Umatake si Dark Emperor gamit ang karit. Napilitan akong umiwas habang nagpapakas. Panganib sa bawat galaw. Napunit ang damit ko. Malalim ang sugat sa braso ko. Nabahala si Suxiaoru. Hindi na niya inisip ang sarili at ginamit ang core. Pinakamalakas na sound wave shield ang binuo niya. Pinrotektahan niya ako mula sa nakamamatay na atake. Bilis, malapit na akong bumigay. May bahid takot ang boses ni Suxiaoru. Pinipigilan ko ang sakit. Pinataas ko pa ang lakas ko. Sa wakas, natagpuan ko. Isang maliit na lamat sa seal ni Dark Emperor. Ito na ang pagkakataon. Pinuhunan ko ang enerhiya ng buhay. Biglang tumigil ang galaw ni Dark Emperor. May bahagyang mulat sa mata niyang walang buhay. Lumakas siyang sumigaw, tumakas na kayo. Isama ninyo ang pag-asa ninyo. Gamit ang natitirang ulira. Pilit niyang binago ang direksyon ng karit at inatake ang mga demonyo sa likod niya. Nagbukas siya ng daan sa dugo. Akala ko makakatakas na kami. Isang dambuhalang itim na kamay. Biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Hinawakan ng paa ni Suxiaoru. Hinila siya pa ibaba sa kailaliman. Tinawag ko si Suxiaoru sa galit. Walang pag-aalinlangang tumalon din ako. Lumubog kami sa kadiliman. Mahigpit kong hinakap si Suxiaoru. Pinrotektahan ko kami ng enerhiya ng buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas, bumagsak kami sa lupa. Malakas ang impact. Parang gumalaw lahat ng laman loob ko. Masakit, mahigpit na kumapit si Suxiaoru sa akin. Tanga ka, bakit sumunod kang tumalon? Piliting humiti ako. Sabi ko na, ako ang magiging mata mo. Hindi kita iiwan. Sa mahinang liwanag, tiningnan namin ang paligid. Ito yata ang pinakaloob ng puwang ng panahon. May mga guho ng sinaunang gusali sa paligid. Amoy namin ang antigong enerhiya sa hangin. Walang bakas na parating na demonyo. Panandali ang ligtas tayo. Nakahinga ako ng maluwag. Kailangan pa rin nating hanapin ang palabas agad. Hindi tayo basta papakawalan ni Baisuksin. Nag-akbayan kami habang naglalakad. Sa gitna ng guho, nakita namin ang isang buo pang templo. Sa gitna ng templo ay may 5 estatwang nakatayo. Ang itsura ng 5 estatwa na ito ay katumbas ng 5 nating tagapagmana. Lumapit ako sa estatwang sumisimbolo sa buhay. May naramdaman akong lakas sa loob ko. Dito ba nagsimula ang lahi ng mga tagapagmana? Lumapit din si Suxiaoru sa estatwa ng musika. Mahinahon niyang hinawakan ang ilalim ng estatwa. Ang sira-sirang Tianyin Qin ay biglang umuga mag-isa. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. May marahang, matandang tinig mula sa loob ng estatwa. Sa wakas, makalipas ang 1000 taon, may dumating na tagapagmana. Agad kong hinila si Suxiaoru sa likod ko, alerto. Sino ka? Bakit ka nandito? Huminga ng malalim ang tinig na iyon. Ako ang unang henerasyong tagapagmana ng musika. Isa rin ako sa mga nagsil sa mga demonyo noon. Si Baisuksin, traitor, niloko niya kaming lahat. Naloko kaming lahat sa kanyang plano. Nagulat ako. Agad akong nagtanong, ano ba talaga ang nangyari noon? Dahan-dahan, inilahad ng matandang tinig ang katotohanan. Yun pala, ang mga demonyo ay hindi mula sa labas. Sila ay bunga ng madilim na bahagi ng mundo. Ginamit ni Baisuksin ang kasakiman ng mga tagapagmana. Pinaaway-away niya kami sa isa't isa. Pinahina ang depensa ng mundo. Pinalaya ang mga nasil na halimaw. Para tuluyang wasakin ang mga demonyo, dapat magsanib ang 5 tagapagmana. Baguhin muli ang batas ng mundong ito. Pero ngayon, kontrolado na ang 3 pang tagapagmana. Halos imposible na kaming magsanib. Sandaling natahimik ang estatwa. Sinabi niyang may isa pa, pero napakadelikadong paraan. Alisin ang kapangyarihan ng mga tagapagmana sa kanila at pilit ilipat sa inyong dalawa. Pero masakit iyon, halos di kakayanin ng tao. Maari pa kayong mamatay at sumabog ang katawan. Tumingin ako kay Suxiaoru. Matibay ang kumpiyansa niyang tumango sa akin. Wala na kaming ibang pagpipilian. Kahit gaano pa kadelikado, susubukan namin. Maawa ka, ituro mo po sa amin ang gagawin. Biglang lumiwanag ng banayad ang estatwa. Sa dulo ng templo ay may isang lawang pagbabago.
Maligo kayo doon, alisin ang mortal na katawan. Sa kanyo kakayanin ang lakas ng maraming mana. Sinundan namin ang gabay papunta sa dulo ng templo. Isang lawa na tila punong-puno ng gintong likido. Napakainit na naglalabas ng takot. Sigurado ka bang pwede tayong tumalon dito? Napalunok si Suxiaoru. Hinigpitan ko ang kanyang kamay. Huminga akong malalim para mabuhay at para iligtas ang mundo. Sabay kaming tumalon sa lawang pagbabago. Sa isang iglap, di mailarawang sakit. Tuluyang nalunod ang lahat ng pandama ko. Parang ginugupit bawat parte ng balat ko. Tapos hinuhubog ulit ng gintong likido. Kinagat ko ang labi ko para di mapasigaw. Parang lilimot at magigising na ang diwa ko. Di ko alam gaano katagal iyon. Unti-unting nawala ang sakit. Pinalitan ng sumabog na lakas sa katawan. Dumilat ako. Ramdam kong nagbago ang buong pagkatao ko. Buo at dalisay ang lakas ng buhay sa katawan ko. Natapos na rin ni Suxiaoru ang pagbabago. Mas naging malaanghel ang dating niya. Parang tunay na musika. Isang diyosa ang bumaba sa lupa. Tagumpay tayo. Yumakap akong masaya sa kanya. Habang paalis kami ng templo, may biglang ihip ng mapanlinlang na palakpakan sa may pinto. Nakaka-touch talaga kayong panoorin. Nagulat kami, nandyan na si Baisuksin. Kasama niya ang tatlo, lubos ng nilamon ng demonyo. Salamat, kayo ang nagdala sa akin sa templo ng pinagmulan. Malaking oras ang natipid ko. Ngayon, pwede na kayong mamatay. Kumaway si Baisuksin. Sumugod sa amin ang tatlong naging demonyo. Ngayon, hindi na kami tumakbong duwag. Humarap ako mismo sa Dark Emperor. Ang kapangyarihang nakuha ko mula sa lawa. Kaya ko nang supilin ang demonyong enerhiya niya. Suntok ko siya sa dibdib. Binuho ko ang dalisay na lakas ng buhay sa katawan niya. Sinubukang itaboy ang kadiliman na nagkokontrol sa kanya. Si Suxiaoru naman ang humarap kina Lin Suijan at sa dalagitang Blondie. Mabilis ang daliri niya, parang lumilipad. Naging sandamakmak na matutulis na talim ang Tianyinkin. Kinulong sila. Umirap si Baisuksin, malamig ang tawa. Siya na mismo ang gumalaw. Naging may itim siyang anino, biglang nasa likod ko. Akala ko, aatakihin niya ako. Pero bigla siyang lumiko at tinarget ang estatwa sa tabi ko. Delikado. Target niya ang kapangyarihang pinagmulan. Agad akong tumalikod para pigilan siya. Pero huli na ako. Naipasok na ni Baisuksin ang kamay niya sa estatwa. Sumabog ang isang mapanirang lakas. Naitapon ako ng malakas. Haha! Nakuha ko na lahat ng kapangyarihan. Tumawa ng malakas at mayabang si Baisuksin. Nagbago ang katawan niya. Tinubuan ng maitim na kaliskis at sungay. Mas malakas, 10 beses na mas nakakatakot ang enerhiya niya kaysa dati. Pinahid ko ang dugo sa gilid ng bibig ko. Bumangon ako. Di pwedeng hayaan niyang maabsorb lahat ng kapangyarihan ng pinagmulan. Ibinuhos ko lahat ng lakas ko. Gumawa ng napakalaking lambat mula sa lakas ng buhay papalapit sa kanya. Si Suxiaoru tumugtog ng pinakamalakas na nota para tumulong. Sabay naming tinamaan si Baisuksin ng dalawang napakalakas na enerhiya. Pero bahagya lang siyang natigati. Akala niyo ba kaya niyong saktan ako? Imposible yan. Bigla siyang kumilos. Isang napakaitim na bagyo ang bumalot. Winasiwas ang atake naming dalawa agad. Tinamaan si Suxiaoru ng shockwave. Nadugo ang bibig niya. Lumipad siya palayo. Suxiaoru! Agad ko siyang niyakap, nag-aalala. Sa sandaling iyon, handa na akong bitawan ang final move ko. Biglang nagising ang Dark Emperor. Nagningning ang mga mata niya sa determinasyon. Iaalay ko ang kaluluwa ko sa kailaliman. Pumayag siyang isakripisyo ang sarili. Napakalakas ng itim na energy wave. Sa dami ng lakas, nilamon nito si Baisuksin na nagbabago na. Umalis na kayo, ngayon na. Yun ang huling salita niya. Lumuluha, binuhat ko si Suxiaoru. Sumabay ako sa pagsabog para makatakas palabas ng templo. Takbo kami ng takbo sa pagitan ng mga bitak ng oras. Naririnig ko pa ang galit na sigaw ni Baisuksin sa likod. Di ko alam kung gaano kami kalayo. Hanggang maman, nung safe na talaga, saka lang kami tumigil. Matindi ang pinsala kay Suxiaoru. Pati liwanag ng Tianyinkin sobrang hina na. Walang tigil ko siyang ini-inject ng lakas ng buhay. Pero bumabagsak pa rin ang vital signs niya. Wala nang pag-asa. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Mahina siyang tumingin sa akin si Suxiaoru. Sira na ang kaluluwa ko, hindi na malulunasan. Pakinggan mo ako. Hanapin mo dapat ang iba pang tagapagmana. Mahigpit ko siyang niyakap. Di ko mapigilan ang luha ko. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Nangako ako ang mga mata mo. Biglang may pumasok na baliw na ideya sa isip ko. Kaya ng universal resonance na pagdugtungin ang buhay ng lahat. Kung ibigay ko ang pinagmulan ng buhay ko sa kanya, baka maligtas pa siya. Ni hindi na ako nag-alinlangan. Agad akong kumilos. Ginamit ko ang universal resonance para balutin ang mga kaluluwa namin. At ibinigay ang mismong core ng lakas ko sa kanya. Tuloy-tuloy ko siyang nilalagyan ng buhay. Lalong humina at nangayayat ang katawan ko. Pero si Suxiaoru, gumanda na muli ang kutis. Baliw ka ba? Tumigil ka na. Umiiyak siyang sumigaw. Umiti akong umiling. Basta mabuhay ka. Okay lang ang lahat. Sa huling sandali bago matapos ang ritual, ang Tianyinkin na tahimik lang sa lupa. Biglang umalog ng malakas. Pagkatapos, naputol bigla ang mga kwerdas ng walang babala. Naging napakaraming matutulis na sinulid. Bigla akong tinuhog sa dibdib. Nabigla ako, nakatitig sa sugat sa dibdib ko. Dumugo agad ang damit ko. Napahiyaw si Suxiaoru. Gusto niya akong lapitan. Pero tinulak siya ng hindi nakikitang lakas. Parang nabuhay ang naputol ng mga kwerdas ng piano. Sumayaw sila sa ere na parang baliw. Naglabas ng mapanghi at madugong liwanag. Hindi ito tunay na kapangyarihan ng Tianyinkin. Anong nangyayari? Mahina kong tinakpan ang sugat sa dibdib. Umatras ako ng 2 hakbang. Mabilis ang pag-iisip ko. Sinubukan kong maintindihan lahat. Napansin ko kaagad yung dugong liwanag, kasing itim at madugo ng enerhiya ni Baisuksin. Ibig sabihin ba, noon pa sinabotahe na ang Tianyinkin? Noong sinusubok kami sa ilalim ng dagat, may nakapasok ng demonyong enerhiya sa instrumento. Yun pala, mula umpisa, lahat ay plano ni Baisuksin. Sinundan niya lahat ng kilos namin, pati armas ni Suxiaoru, nasangkot na. Hahaha, kayong mga inosente talaga. Muling narinig ang nakakatuwang tawa ni Baisuksin mula sa kawalan. Dahan-dahang nakita ang itsura niya sa gitna ng itim na ulap. Kahit nadamang-dama ang epekto ng Dark Emperor, baliwala sa kanya, buhay na buhay pa rin. Sa halip, lalo siyang lumakas makaraang lamunin ang kala ng pinagmulan. Mas malalim at delikado ang enerhiya niya. Akala niyo ba mag-iiwan ako ng ganun ng kalaking butas?
Pinapadala kayo sa East Sea para hanapin ang sandata laban sa akin. Matagal nang ang Tianjin ay isa ng sumpa ng kamatayan mula sa akin para sa inyo. Tiningnan kami ni Bai Suxin mula sa itaas. Punong-puno ng pangutya at panlilibak ang kanyang mga mata. Nanginginig si Suxiaoro habang tumayo. Nakatingin siya sa dugo na umaago sa dibdib ko. Ang lungkot sa mata niya ay napalitan na ng malakas na galit. Halimaw ka, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ipaghihiganti kita. Hindi nag-atubili si Suxiaoro at sumugod kay Bai Suxin. Kahit wala na ang tulong ng Tianjin, nagpalabas pa rin siya ng malakas na tunog gamit ang sonar core. Pero napakalaki ng agwat ng lakas. Pinadyak lang ni Bai Suxin ang daliri niya. Isang itim na harang ang pumigil sa lahat ng atake. Kumakalat ang desperasyon sa puso namin. Tiniis ko ang sakit at pilit na ibinalik ang lakas ko. Pero ang mga madugong sugat sa dibdib ko, parang sinaunang kabayo, dahan-dahang kinakain ang buhay ko. Akala ko talaga mamamatay na kami rito. Biglang kumislot ang itim na token na lagi kong suot sa leg. Napakahina ng enerhiyang inilalabas nito bigla. Ito ang biyako na iniwan ng Dark Emperor bago siya mamatay. Kung sumabog na ang kaluluwa niya, bakit may reaksyon pa ang token na ito? Sa huling pag-asa, piniga ko ang token. Isang napakaitim na kadiliman ang lumitaw. Sumirit ito mula sa nasirang token. Naging malaking itim na alon ito. Direktang hinigop nito si Bai Suxin. Na-shock ang lahat sa biglang pangyayari. Mula sa alon narinig namin ang galit na sigaw ni Bai Suxin. Matanda! May tinago ka pa pala. Pagkasipsip kay Bai Suxin, lumiit agad ang vortex. Sa huli naging isang itim na perlas ito sa lupa. Gumapang ako at pinulot ang perlas. Sa paghawak ko dito, naunawaan ko kung ano ito. Ito ang kalam ng lakas ng Dark Emperor buong buhay niya. Pinalanan niyang, baka siya'y tuluyang kontrolin. Kaya pinaghiwalay na niya ang pinakapuro niyang mana. Ikinulong niya ito sa hindi kapansin-pansing token na ito. Dahil dito, mapapanumbalik ko ang sugatang kaluluwa ko. At baka makuha ko ang kapangyarihan ng Dark Legacy. Hindi ako nagdalawang isip at ipinahid ang perlas sa sugat ko. Napuno ako agad ng purong itim na enerhiya. Nagsanib ito sa natitirang lakas ko. Bumuo ito ng kakaibang balanse. Ang sugat sa dibdib ko mabilis na gumaling. Lumabas din ang mga pulang kwerdas mula sa katawan ko. Pakiramdam ko parang nabuhay akong muli. Hindi lang ako gumaling, lumakas pa ako ng sobra. Napaluha sa tuwa si Suxiaoro sa nakita niya. Tumakbo siya at niyakap ako. Mahigpit niya akong niyakap. Salamat at okay ka lang. Buti na lang talaga. Hinimas ko ang likod niya. Sabi ko sa kanya, okay na ako. Naging blessing in disguise ang nangyari sa atin. Pero hindi pa tapos ang panganib. Kayang ikulong ng perla si Bai Suxin. Nang kaunting oras lang, dapat umalis na agad tayo dito. Kailangan nating maghanap ng paraan. Habang hinahanap namin ang labasan, biglang umikot ang paligid. Lumabas ulit ang mga space-time fragments. Pero ngayon, hindi na nila ipinapakita ang hinaharap. Parang mga salamin na napalibutan kami. Bawat salamin, may refleksyon naming dalawa, pero sa isang salamin na halos hindi mo mapapansin. Nakita ko ang isa pang sarili ko. Naka-black dragon robe siya. Malamig at walang awa ang mga mata. Tinutok niya talaga ang tingin niya sa akin. Nakakakilabot pa. Nagsalita pa ang refleksyon ko sa salamin. Matagal mo nang ginamit ang katawan ko. Panahon na para ibalik mo lahat sa akin. Imposible yan. Di ba patay ka na? Nabigla ako sa nakita kong original na may-ari sa salamin. Ayon sa mga alaala ko mula sa paglipat ng katawan, matagal na siyang patay dahil sa unang basa ng kalamidad. Ibig bang sabihin, nasa katawan kong ito pa rin siya? Tumawa ng malamig si original owner sa salamin. Akala mo ba, ganun lang kadali ang paglipat ng natitirang kaluluwa mo? Pinahiram lang kita ng kamay ko para linisin ang Dark Sea. Ngayon, tapos na ang Dark Sea. Mawawala ka na ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nabasag ang salamin. Yung nakaitim na dragon robe na original owner. Lumabas mismo mula sa mga basag na piraso. Nakakatakot at malakas ang aura niya. May taglay siya ng buhay na nagbubunga ng lakas at bahid din ng kasamaan. Napatulala si Suxiaoro sa nakita niya. Tumingin siya sa akin at sa original owner. Hindi niya alam ang gagawin. Xiaoro, lumapit ka. Ako ang totoo. Inabot ng original owner ang kamay kay Suxiaoro. Mahinahon siyang nagsalita. Ako yung nangakong puprotekta sa'yo noon. Huwag kang maniwala sa magnanakaw ng katawan ko. Naguluhan ng sandali ang mga mata ni Suxiaoro. Lumapit siya sa original owner nang hindi niya namamalayan. Huwag kang lalapit. Niloloko ka lang niya. Sumigaw ako ng malakas. Agad kong ginamit ang resonance power. Sinubukan kong pigilan siya. Pero sa ikinagulat ko, hindi na gumana ang power ko kay Suxiaoro. Kung tutusin, ako na ang nawalan ng kontrol sa katawan. Lumalakas ang lakas ng kamalayan ng original owner. Gusto niyang bawiin ang katawan ko. Pakiramdam ko, parang dalawang kaluluwa ang naglalaban sa isip ko. Ininda ko ang ubod ng sakit at napaluhod ako. Unti-unting lumalapit si Suxiaoro sa original owner. Ni daliri hindi ko magalaw. Nasa sandali na halos hawakan na niya ang original owner. Biglang binunot ni Suxiaoro ang dagger sa baywang niya. Tumusok siya sa balikat ng original owner nang walang pagdadalawang isip. Lintik ka. Mandarayang sinungaling, nagulat hindi lang ang original owner, pati ako rin. Kahit mabilis iwasan ng original owner ang critical hit, malalim pa rin ang sugat sa braso niya. Nagawang saktan mo ako. Sumigaw siya sa matinding galit, matapang na tumingin si Suxiaoro sa kanya. Wala man lang takot. Akala mo ba tanga pa rin ako tulad noon? Mula nang naging pagsubok ang Tianjin King, kayang-kaya ko nang makilatis ang peke at sinungaling. Hindi mo ako inalagaan para sa proteksyon. Ginamit mo lang ako para mabuhay kang muli. Nabunyag ang tunay na anyo ng original owner at nagbago ka agad ang mukha niya dahil di mo pinahalagahan ako. Huwag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. Naglabas siya ng itim na energy wave. Lumipad si Suxiaoro sa lakas ng tama. Tumalikod siya at matalim na tumingin sa akin. Ikaw na ang susunod. Lumipad siya papunta sa akin bilang itim na anino at diretsong pumasok sa noo ko. Sa isip ko, nagmistula ng digmaan. Ang kaluluwa ng original owner naging itim na dragon. Binuka ang bibig at inatake ako. Ginamit ko lahat ng lakas ko ng isip. Ginawang kalasag at sumabak sa huling labanan sa isipan ko. Bawat sagupaan, grabe ang sakit. Pero alam ko, hindi ako pwedeng matalo. Kapag natalo ako, siguradong mamamatay si Suxiaoro at masisira ang mundo natin sa mga demonyo. Pinilit kong kinaya at pinwersa kong pagsamahin ang dark essence na nakuha ko. Sa lakas ng buhay ko, nabuo ang itim puting espada ng kaluluwa. Itinataas ko
ko ang espada, at buong lakas kong pinukpok sa Black Dragon. Lumayas ka sa katawan ko. Sumigaw ako ng galit. Nagbanggaan ang espada at dragon sa isipan ko. Bumuga ang naglalakihang balisang isipan. Sa labas, nanginginig ang buong katawan ko. Nagpilit tumayo si Suxiaoru at lumapit sa tabi ko. Alam niyang di siya makikialam sa laban ng kaluluwa. Ginamit na lang niya ang sonar core para pakalmahin ang dugo ko. Sinubukan niyang gawing mahinahon ang enerhiya ko. Dumadami ang tao at nagkakabiyak-biyak ang espada ng kaluluwa ko. Malakas ang natitirang kaluluwa ng original owner. Taon ng ugat niya rito at parang may lihim siyang kapangyarihan na pinanggagalingan ng tuloy-tuloy na lakas. Nang muntik na akong bumitaw, naaalala ko ang tunay na ibig sabihin ng resonance. Hindi ito para sa kontrol o pananakot, kundi para pakinggan at tanggapin. Binitawan ko na ang laban at pag-atake. Hinayaan ko ang Black Dragon na balutin ang kaluluwa ko. At sa sandaling iyon, binuksan ko ang sarili ko at ginamit ko ang resonance para madama ang original owner. Sa saglit na iyon, nakita ko ang buong buhay niya. Nakita ko ang takot at pagigit niya noong end of the world. Nakita ko ang lahat ng ginawa niyang depensa para mabuhay. Doon galing ang lamig ng puso niya sa takot sa loob. Hindi ko siya pinagtawanan, di ko rin siya inakusahan. Tinanggap ko siya ng payapa at may malasakit. Tinanggap ko ang lahat ng sakit at takot niya. Ang ganitong pag-unawa at pagtanggap. Napahinto ang mabangis na Black Dragon. Tumangi sa sakit ang kaluluwa ng original owner. Hindi ko kailangan ang awa mo. Mas lalo siyang nagpupumiglas. Lalo ring lumalakas ang lakas ng pag-ugnay. Sa huli, unti-unting naglaho ang itim na dragon sa puting liwanag. Naging pinakamalinis na piraso ng kaluluwa. Sumanib sa isip ko. Bigla akong nagmulat ng mga mata. Humihingal ako ng malalim. Nanalo ako. Tuluyan kong kinontrol ang katawan na ito. Hindi lang iyon, nasa akin na rin ang lakas ng dating may-ari. Muling tumaas ng malaki ang lakas ko. Nang makita ni Suxiaoru na nagkamalay ako, napaluha siya sa tuwa, mahigpit ko siyang niyakap, damang-dama ko ang buhay pagkatapos ng panganib. Pero di pa kami nakakabawi ng hininga, yung itim na bed na nakulong kay Baisuksin. Biglang nagkaroon ng tunog ng pagkaputol. Maliwanag na pulang ilaw ang lumabas mula sa bitak. Hindi maganda, lalabas siya. Napabulalas ako, kasabay ng malakas na ingay. Tulay na sumabog ang bed. Lumabas si Baisuksin na parang isang halimaw. Ang katawan niya ay kulang sa nakakakilabot na presensya. Akala niyo ba, kaya niyong talunin ako ng ganito lang? Ipaparamdam ko sa inyo ang pinakamatinding parusa. Kahit galit si Baisuksin, hindi ako natakot kahit kaunti. Dahil ako ngayon ay tagapagmana ng dalawang kapangyarihan. Pinag-isa ko ang buhay at dilim. Lumitaw ang isang sword ng liwanag sa kamay ko. Tumayo rin sa tabi ko si Suxiaoru. Ginamit niya ang sonar core para tumulong. Pareho naming naiintindihan ang isa't isa. Perpektong nagtulungan kami. Malakas man ang demonic aura ni Baisuksin, pero kinakain at nahihigitan ito ng espada ng liwanag. Unti-unti siyang dehado. Habang maghahanda na kaming umatake ng matindi, biglang huminto si Baisuksin sa pag-atake. May kakaibang ngiti sa mukha niya. Akala niya tapos na ito. Doon pala magsisimula ang tunay na bangungot. Bigla niyang dinurog ang isang itim na kristal. Kasabay ng pagdurog ng kristal, nagsimulang gumuho ang dimensional rift, isang nakakatakot na puwersa mula sa sinaunang demonyo. Dahan-dahang bumaba mula sa kailaliman ng kawalan. Ito ang ritual para sumapi ang demon god. Nanginginig ang boses ni Suxiaoru. Ang paligid ay parang salamin na nadudurog. Isang napakalaking itim na butas ang nabuo sa ulo namin. May malaking pulang mata, mas malaki pa sa bundok. Tulad ng tinititigan kami mula sa black hole. Nakatingin sa amin ng matalim. Yung puwersa mula sa matang iyon, parang nababasag ang mga buto ko. Ang katawan ni Baisuksin ay nagiging uso. Pero umaalingaw pa rin ang halakhak niya. Dumating na ang dakilang demon god. Ang mundo na ito ay magiging lugar ng mga demonyo. Hindi pwedeng hayaan ang halimaw na yan lumabas. Pinilit kong manatiling gising ang diwa ko. Itinaas ko ang espada ng liwanag at tinaga ang mata sa ere. Hinati ng kulay itim at puting enerhiya ang kawalan. Tinyad ko ng matindi ang malaking mata. Pero kahit sobrang lakas nun, napakipot lang ng bahagya ang mata. Hindi ito nasaktan ng totoong pinsala. Isang alikabok na gustong galawin ang mga bituin. Isang malaki at malamig na tinig ang sumabog sa utak ko. Kasunod, may pulang liwanag na lumabas mula sa mata. Sobrang bilis na di ko man lang nariyak. Agad akong hinarangan ni Suxiaoru. Pinatakbo niya ang sonar core sa limit. Sinubukan niyang damputin ang attack gamit ang wave shield. Boom! Agad nabasag ang shield. Tinamaan mismo ang kanang balikat ni Suxiaoru. Suxiaoru! Halos mabaliw ako. Agad ko siyang inakap pa ibaba. Ibinaon ko ang energy ng buhay sa katawan niya. Pero sa pulang liwanag na iyon, may dagok ng pagkawasa. Ang energy ng buhay agad ginapos at kinain. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ko na kaya. Mahinang sumandal si Suxiaoru sa mga bisig ko. Maputla ang mukha niya, parang papel. Hindi kita pababayaan mamatay dito. Sumigaw ako. Tumingin ako sa mata sa ere. Kung hindi kaya ng normal na lakas, pasubok tayo rito. Gamitin ang tunay na lakas ng mundo. Humikit ako. Nilubog ko ang isip ko sa pinakailalim ng diwa ko. Pinilit kong gamitin ang pinakalakas na anyo ng resonance. Mag-ugnay ako sa halos gumuho ng mundo. Hihiramin ko ang natitirang lakas ng mundo laban sa demon god. Ito'y sobrang delikado, pwedeng ikamatay. Hindi talaga kayang tiisin ng tao ang bigat ng mundo. Pero wala na akong pake. Habang mas lumalalim ang resonance, rinig ko ang hinagpis ng lupa. Natuyot ang dagat, nadidinig ko ang sigaw ng kawalang pag-asa. Lahat ng impormasyong ito, sumisiksik sa utak ko. Naging malabo ang paningin ko. Pero sa tuktok ng sakit, nakamit ko rin ang lakas. Dahan-dahan akong lumutang sa ere. May nagliliwanag na gintong liwanag sa katawan ko. May lakas itong mula sa buhay at dilim, at lakas mula sa mismong alituntunin ng mundo. Bilang utos ng mundo, nililipol kita. Parang Diyos akong tumitik sa pulang mata. Nagpalabas ako ng gintong liwanag. Nabuo ito bilang higanting espada. Bitbit nito ang galit at tapang ng mundo. Tinarak ko ito sa demon god sa itim na butas. Naramdaman ng demon god ang panganib na ito. Sumiklab ang mapula niyang mata. Sinubukan niyang pumigil. Ang gintong ilaw at pulang ilaw. Nagbunga ng malupit na putok sa hangin. Pinira-piraso ang paligid. Muling may napasigaw ng matinis. Itinarak ko ang espada sa pulang mata. Gumuho ng todo ang itim na butas. Palayo ng palayo ang sigaw ng demon god. Panalo tayo. Napapikit ako sa pagod. Parang naputol ang sinulid ng saranggola. Bumagsak ang katawan ko. Habang malapit akong mawalan ng malay, naramdaman kong may yumakap sa akin. Si Suxiaoru. Nakasuporta siyang nakatayo, parang milagro. Mas nakakagulat pa rito. Ang dating bulag niyang mata, kumikis
kumikislap ng asul. Hindi lang siya gumaling, ang paningin niya, mas malalim at misteryoso pa ang aura niya ngayon. Napansin ko iyon, mahinahon siyang nagsalita sa akin. Ito pala ang totoo sa likod ng kapalaran. Hindi ko pa nga siya natatanong kung ano ang nakita niya. Pero tuluyan akong nalunod sa dilim. Nang muling bumukas ang mga mata ko, nasa isang malambot akong kama. May shield ng spiritual energy sa paligid. Tahimik na nakaupo si Suxiaoro sa tabi ko. Tinanggalan niya ang benda sa mga mata niya. Malalim at kumikislap ang asul niyang mata. Parang dala ang buong kalawakang nakatago roon. Nagising ka na, hinawakan niya ang kamay ko, at mahinahong nagsalita. Sinubukan kong umupo, pero napakagaan ng katawan ko. Hindi ako naubusan ng lakas. Bagkus, tumungo sa bagong antas. Paano nangyari to? Nagulat akong tumingin sa kanya. Mabini niyang inalalayan ako si Suxiaoro. Nang gumamit ka ng lakas ng mundo, binalik ng mundo ang biyaya nito sa iyo. Tinanggap ng mundo ang iyong kaluluwa dito, at muling isinilang ang katawan mong payapa at dalisay. Pinagmasdan ko ang kumikislap na asul niyang mga mata. Ikaw, paano na ibalik ang paningin mo? Naging seryoso ang mukha ni Suxiaoro. Noong ginamit mo ang lakas ng mundo, nagkaresonansya ako sa mundo gamit ang sonar core. Nakita ko ang lihim na nakaraan ng mundong ito, at nalaman ko ang magiging wakas ng tadhana. Hindi pala banyaga ang demon god. Ito ay bunga ng sama ng loob ng mga tagapagmana. Si Bai Suxin lang ang nagpalala ng mga kasamaan. Kung hindi linisin ang iba pang tagapagmana, sa huli, muling babalik ang demon god dahil sa kasamaan nila. Huminga ako ng malalim at ginawang mahigpit ang kamao ko. Hanapin na natin sila ngayon, gaano man kalaki ang kapalit. Kailangan nating gisingin sila. Tumango si Suxiaoro. Tumayo siya. Nahanap ko na ang kanilang kinaroroonan. Nasa kailaliman ng yelo sa malayong hilaga si Lin Suijan. Doon siya nagtatayo ng bagong altar ng demonyo. Wala kaming sinayang na panahon. Agad kaming tumungo sa glacier sa hilaga. Nagkalat ang mga hayop na kinain ng demonic energy. Pero sa lakas namin, walang hadlang. Ginamit ko ang resonansya ng buhay at dilim. Maluwag kaming nakagawa ng ligtas na daan. Di nagtagal, narating namin ang pinakaloob ng yelo. May nakatayong malaking itim na altar sa gitna ng niebe. Nakatayo sa gitna ng altar si Lin Suijan, nakapikit. Maraming yelong dragon na lumilipad sa tabi niya. Parang naramdaman ng dragon ang pagdating namin. Biglang dumilat ang maitim niyang mata si Lin Suijan. Hindi kayo napatay ng demon god. Ngayon, dito mismo sa yelo, titigil ang buhay niyo. Iwinagayway niya ang tungkod at pinaatake ang mga dragon sa amin. Agad kong ginamit ang anino ng puno ng buhay. Malalaking baging ang gumapo sa lahat ng dragon. Si Suxiaoro ay gumamit ng bagong lakas ng tunog. Tumagos ang asul na alon sa depensa ng kalaban. Diretso nitong tinamaan ang demonic seed sa ulo ni Lin Suijan. Sumigaw si Lin Suijan sa matinding sakit. Hinawakan niya ang ulo at lumuhod sa altar. Ang demonyong enerhiya sa katawan niya ay biglang umikot ng malakas. Ngayon na, sumigaw ako at tumakbo papunta sa kanya. Handa akong gamitin ang resonance para tuluyang alisin ang demonyong binhi. Sa sandaling malapit nang maabot ng kamay ko siya, ang masakit na mukha ni Lin Suijan. Biglang lumitaw ang kakaibang ngiti. Hinugot niya ang isang ice blade mula sa manggas niya. Walang pag-aalinlangan niyang itinusok sa sariling puso. Nagulat ako. Huli na para pigilan siya. Malalim na pumasok ang ice blade sa dibdib niya. Agad na namula sa dugo ang puting altar. Gusto mong iligtas ako? Subukan mong iligtas ang isang patay muna. Bumagsak si Lin Suijan sa lawa ng dugo. Tumawa siya ng baliw. Ang demonyong binhi sa katawan niya ay nagsanib na sa puso na niya. Mas pinili niyang magpakamatay. Ayaw niyang magpapurify sa amin. Mabilis na lumapit si Suxiaoro at pinipisil ang sugat. Pero nararamdaman ko, ang sigla ni Lin Suijan. Matinding bumabawas ang buhay niya. Hindi ko papayagan na mamatay ka sa harap ko. Sumigaw ako ng galit. Pinilit kong gamitin ang lahat ng buhay na kapangyarihan. Nanguha ang makintab na luntian sa katawan ni Lin Suijan. Ginamit ko ang life energy para buuin muli ang puso niya. Kasabay ng dark energy para kainin ang matatag na demonyong binhi. Ito ay laban kay kamatayan. Puno ng pawis ang noo ko. Si Suxiaoro ay ginamit ang wave para patatagin ang soul niya. Lumipas ang bawat segundo. Sa wakas, habang tuloy-tuloy ang life energy, bumulusok sa Lin Suijan ang itim na demonyong binhi sa dibdib. Biglang sumuka siya ng itim na dugo. Nawalan siya ng malay, pero naging kalmado ang paghinga niya unti-unti. Tuloy na nawala ang demonyong enerhiya sa katawan. Nagtagumpay kami. Huminga ng maluwag si Suxiaoro. Napaupo akong pagod sa lupa. Malalim ang hinga ko. Kahit sobrang pagod, sa wakas na iligtas natin ang unang tagapagmana. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Lin Suijan. Tumingin siya sa amin. Puno ng guilt at luha ang mata niya. Sorry, kinontrol ako ng demonyong isip. Halos gumawa ako ng malaking pagkakamali. Umiti ako at tapik sa balikat niya. Mabuti at bumalik ka. Kailangan pa namin ang lakas mo. Natitira na lang ang tagaliwanag at tagadilim. Pinunasan ni Lin Suijan ang luha. Naging matibay ang tingin niya. Alam ko kung nasaan sila. Dadaling ko kayo doon. Ayon kay Lin Suijan, ang angel ng liwanag at emperor ng dilim matapos mawala ng demonyong kapangyarihan. Tumakas sila papunta sa Western Holy City. Ginagamit nila ang natitirang lakas ng Light Temple para pilitin buksan ang pinto ng Ibis. Tuloy-tuloy kaming tatlo papunta sa Holy City. Ang dating banal at untouchable na Light Temple. Ngayon ay nilamon ng makapal na itim na ulap. Sa pagpasok namin sa plaza ng templo, naramdaman namin ang dalawang malakas na enerhiya. Pinagsamang ultimate light at ultimate darkness. Sa tulong ng demonyong enerhiya, nagkaroon ng kakaibang fusion. Dahan-dahan kaming pumunta sa loob ng templo. Ang eksena sa gitna ng main hall ay nakakatakot. Ang angel ng liwanag at emperor ng dilim ay magkatalikod. Magkasama sa isang katawan na pinagsama ng maraming itim na tentacles. Naging isang dual-faced multi-armed na halimaw. Paano ito nangyari? Nagulat si Lin Suijan, tinakpan ang bibig. Pinilit silang pag-isahin sa isang halimaw. Plano ito ni Bai Suxin. Napansin ng halimaw ang presensya namin. Ang dating banal na mukha ng angel ng liwanag, ngayon ay puno ng madness at distortion. Tama ang dating, magsilbi kayong pagkain namin. Sumigaw ng sabay babae lalaki ang halimaw. Naglabas ng black-white na destruction beam. Agad nag-deploy ng pinakamalakas na sound shield si Suxiaoro. Si Lin Suijan ay tumawag ng mutated ice bear. Tumayo sa harap para tanggihan ang atake. Malakas talaga ang halimaw na ito. May lakas sila pareho, at dahil sa fusion, nagkaroon ng mutated demon power. Ang atake naming tatlo sa kanya, parang wala lang, walang epekto. Hindi pwedeng ganito. Mapapagod tayo at mamamatay. Habang umiiwas sa beam, nag-iisip ako ng mabilis dahil sa demonyong koneksyon sila pinagsama. Putulin lang ang koneksyon ng demonyong enerhiya. Ginamit ko ang resonance para suriin ang energy ng halimaw. Sa likod nila, sa mismong gitna, may nagliliwanag na dark red crystal. Ito ang core ng demonyong fusion. CRU, Suijan, proteksyon
Solusyon ang kailangan ko mula sa inyo ngayon. Pupuntiri ako ang demonyong core. Alam agad ng dalawa ang plano ko. Pinatakbo ni Ling Suijan ang lahat ng Jade Beasts para sumugod at magsakripisyo. Si Suxiaoru ay lumampas sa mental energy at tumugtog ng requiem. Napalingon ang halimaw sa walang takot na atake. Sinamantala ko ang pagkakataon. Nagpakabilis ako papunta sa core. Tumalon gamit ang bumagsak na haligi. Lumikha ako ng black-white sword ng origin. Tinusok ko ang dark red crystal sa likod ng halimaw. Sa sandali bago tumama ang sword sa core, biglang bumukas ang tiyan ng halimaw. Isang malaking bibig. Lumabas ang dila na puno ng barbs na parang kidlat. Diretsong binalot ang lig ko. Hinila ako papunta sa bibig. Matinding hirap sa paghinga, magdidilim ang paningin ko. Sumugat ang barb sa lig ko. Sa loob ng bibig, may masangsang na amoy. Malapit na akong kainin ng halimaw. Sa critical na oras na ito, ang mata ni Suxiaoru ay nagningning ng asul. Bigla siyang lumipat sa tabi ko. Pinilit niyang hawakan ang dila. Ang origin power ay sumabog sa kamay niya. Ang matatag na dila ay biglang nagyelo. Nabasag na parang salamin. Nakawalan ako at nakalaya. Pinihit ko ang katawan ko sa ere. Tinulak ko ang origin sword na parang tagasira. Tinusok ng eksakto ang dark red crystal. Crack! Tunog ng basag. Naging piraso ang kristal at sumabog sa paligid. Sumigaw ng matindi ang halimaw. Forced fusion. Ang itim na tentacle sa katawan nila. Nawala ang demonyong suporta. Nagsimulang malanta ng mabilis. Ang malaki nilang katawan. Sa sobrang liwanag, tuluyang naghiwalay. Bumagsak ang dalawa sa ruinas ng templo. Tinanggal ang demonyong enerhiya sa katawan nila. Hindi ako nag-atubili. Agad lumapit. Binuhos ko ang resonance ng buhay at dilim. Sa katawan nila, para ayusin ang sira nilang kaluluwa. Hindi ko alam gaano katagal. Nagmulat ng mata ang dalawa. Tiningnan ng golden-haired girl ang maganda niyang kamay. Di mapigilang umiyak. Nakawala kami sa wakas. Parang panaginip. Si Emperor ng Dilim ay komplikadong tumingin sa akin. Hindi ko inakalang ikaw na outsider. Ang nagligtas sa lahat. Nagligtas sa mundo. Inabot ko ang kamay at tinulungan silang tumayo. Hindi pa panahon para mag-reflect. Buong 5 tagapagmana ay narito na. Panahon na tapusin ang masamang cycle. Nagpangiti kami 5. Nawala ang lahat ng hidwaan. Sa moment na ito, may isang layunin lang kami. I rebuild ang mundo. Sealing ng origin. Time-space rift. Sa gabay ng Eye of World ni Suxiaoru. Narating namin ang absolute center ng mundo. Dati ito ay malalim na crater. Ngayon, naglabas ng chaotic time-space energy. Basta mag-position ang 5 sa 5 points ng crater. Sabay maghandog ng origin power. May gising ang heart of the earth. Mabubuo ang barrier. Tumayo kami sa tama naming posisyon. Handa na para sa huling sacred ritual. Tiningnan ko si Suxiaoru, punong-puno ng confidence. Maraming peace and strength sa puso ko. Simulan na. Sumigaw ako. Ako ang unang nag-release ng power. Sunod ang yin law. Sumiklab ang liwanag at dilim. Sa ibabaw ng crater, naging light sphere. Sa sandali bago mag-form ang light sphere, biglang naging madilim ang dating malinaw na langit. Isang matinding nakakatakot na tawa, galing sa kalaliman ng bangin. Akala niyo ba ang larong pambata niyo? Kayang tuluyang ikulong ang makapangyarihang lahi ng Diyos ng kadiliman? Napakapamilyar sa amin ang tinig na ito. Si Bei Suxin. Pero alam naming nawala siya sa magulong agos ng espasyo. Kasabay ng tawa, isang dambuhalang anino ang lumitaw mula sa bangin. Yung itaas na katawan ni Bei Suxin. Ang ibaba niya, nakipagsanib na sa pula at nakakatakot na mata. Naging isang hindi maipaliwanag na nilalang na nakakatakot. Dapat talaga akong magpasalamat sa mga hangal na tulad ninyo. Galit at sakim ang mukha ni Bei Suxin. Kung hindi niyo binulag ang mata ng Diyos, hindi ko sana makakain itong mata ng Diyos. Ako na ang bagong Diyos ng mundong ito. Gawin niyo akong hakbang tungo sa trono. Tumawa siyang labis na mayabang. Napakaraming pulang mga galamay. May puwersa ng pagkawasak na dumaan sa amin. Taglay nito ang lakas na kumukuha ng buhay. Kahit ang hangin ay nagiging wala, panatilihin ang formation. Huwag hayaan ang seremonya na mahinto. Kinagat ko ang dila ko. Pinilit kong manatiling gising. Pinataas ko ang resonance ng lahat. Sa lampas limite na antas. Hindi lang ang lakas ng 4 pang tagapagmana. Dapat ko ring ikonekta ang nasirang lupain. Ang mga galamay ni Bei Suxin. Malakas na tinamaan ang protection namin. Tuwing tumatama, pakiramdam namin ay nagugulo ang dugo. May dugo na sa labi ni Ling Suijan. Ang liwanag ng anghel ay nagiging mahina. Pero alam ko, hindi kami pwedeng umatras. Pag nawala ang formation, mawawala ang mundo. Nagdesisyon ako ng malakas ang loob. Ginawa ko ang isang mabaliw na hakbang. Tinanggal ko ang life shield ko. Ibinuho ko ang lahat ng lakas. Direkta sa gitnang liwanag. Napangisi si Bei Suxin ng malupi. Kung gusto mo nang mamatay, tutulungan kita. Isang napakapapal na galamay ang sumira sa barrier. Diretsong tumama sa puso ko na parang espada. Busu, sumigaw si Xiaoru ng desperado. Pero hindi siya makaalis para mapanatili ang formation. Hindi ako umiwas. Hinayaan kong tignan ang galamay. Alam ko kasi, tunay na buhay sa gitna ng kamatayan. Sa sandaling tatagusin ng galamay ang dibdib ko. Biglang lumitaw ang masayang kaluluwa ng nakaraang may-ari. Naging isang matibay na itim na kalasag. Sinalo nito ang nakamamatay na atake. Isang segundo lang tumagal ang kalasag bago mabasag. Pero yung isang segundo na iyon, sapat para magkaoras ako. Nagtagpo na ang lakas naming 5. Umabot sa perpektong pagsasama. Ang gitnang liwanag, sumiklab ng sobrang liwanag, mas maliwanag pa sa araw. Iyan ang tunay na liwanag ng mundo. Impossible. Hindi pwede ito. Sa ilalim ng liwanag, si Bei Suxin. Sumigaw ng masakit. Ang katawan niyang may halong mata ng Diyos. Nagkalasaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Hindi. Pinlano ko ito ng 1000 taon. Ako dapat ang panalo. Kasabay ng huling sigaw na puno ng pagkadismaya. Si Bei Suxin at ang pulang mata, ganap na naglaho sa hangin. Walang nikatiting na natira dito sa mundo. Di pa tapos ang liwanag ng mundo. Patuloy siyang kumalat. Pinakalma nito ang galit na bitak ng panahon. Nilinis ang nakakalaso na hangin ng Diyos. Yung mga halamang nadamay ng masamang hangin. Nagkaroon uli ng berde at sariwang dahon. May malinaw na tubig ang mga tuyong ilog. Tagumpay tayo. Nagawa talaga natin. Sa bago at maganda ng mundong ito. Pakiramdam ko ay, napagod ang katawan ko ng sobra. Hindi ko na kaya tumayo. Bumagsak ako pabalik. Pero ngayon, hindi na ako bumagsak sa malamig na lupa. Yakap ni Suxiaoru na mainit
at pamilyar. Naging mahigpit na suporta ko. Ang malaasul niyang mga mata, punong-puno ng luha at malasakit. Salamat sa'yo, ang aking bayani. Umiti akong pagod pero masaya. Sinabi kong lagi kitang magiging mga mata. Ngayon, hindi lang kita nakita. Nakikita ko rin ang kinabukasan. Mahinang hangin ang dumaan, may amoy ng lupa at damo. Sa lupang nagdaan sa hirap, sa wakas ay nabuhay uli. Wakas na ang kwento natin. Pero bagong simula ng mundo, magkahawak kamay kami ni Suxiaoru. Tinitignan ang liwanag ng umaga. Kahit gaano kahaba ang hinaharap, kahit gaano kahirap, basta't magkasama tayo, walang makakapigil sa atin.